May mga lumang gamit din ba kayo sa bahay? O baka naman mahilig kayong bumili ng mga second-hand items sa surplus o ukay-ukay? Mag-ingat kayo. Dahil hindi lahat ng lumang bagay basta gamit lang. May ilan, may kasamang madilim na kwento. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, mag-like at subscribe. Isang Sabado ng hapon, dumalaw si Ana sa lumang bahay ng kanyang lola sa probinsya. Matagal nang walang nakatira doon simula nang pumanaw ang matanda. Kaya nagpasya siyang linisin muna bago ibenta. At habang nililinis ang lumang aparador, may nakita siyang nakatabing antikong salamin. Nakadikit ito sa pinto ng aparador, may ukit ng mga bulaklak sa gilid at basag ng kaunti ang sulok. At habang hinahaplos ang gilid ng aparador, may nakapa siyang mga maliliit na ukit sa kahoy. Parang mga letra, pero hindi niya mabasa. Sa gilid ng salamin, may manipis na bitak kung saan nakaukit ang isang salitang Latin na halos natatakpan ng frame. Pinilit niya itong basahin. Speculum non mentitur sed rapit? Speculum non mentitur sed rapit. Ang salamin ay hindi nagsisinungaling, ngunit ito'y umaagaw. Binasa niya ito ng malakas, hindi alam ang ibig sabihin. At sa mismong sandaling iyon, biglang lumamig ang paligid. Para bang may malamig na hangin na dumaan, galing mismo sa loob ng aparador. At nang tumapat ang mukha niya sa salamin, saglit na parang hindi siya ang nakikita niya. Nakangiti ang refleksyon niya, kaya siya mismo nagtataka. Kahit kasi seryoso yung mukha niya, iba yung pinapakita ng salamin. Kinagabihan, nagpasya siyang matulog sa lumang kwarto ng lola niya. Doon niyang iniwang nakatayo ang aparador na may salamin sa tapat ng kama. At habang nakahiga, narinig niyang may mahihinang katok mula sa loob ng salamin. At nang tumingin siya, ang refleksyon niya ay nakaupo, nakangiti, kahit siya ay nakahiga. Binaliwala niya ito. Kinabukasan, dumalaw ang pinsan niyang si Marco. Agad nitong napansin ang aparador. Bakit nandito yan? Sabi ni Lola, wag na wag bubuksan ang aparador na yan. Nagulat si Ana. Ha? Bakit naman? Hindi agad sumagot si Marco, pero halata ang kaba sa mukha niya. Maya-maya, dahan-dahan siyang nagsalita. Nabilihan ni Lola sa surplus noon. Simula nang dumating ang aparador na may salamin, lagi na siyang nagkakasakit. Parang may lagnat na hindi gumagaling. Laging pagod. Tapos sinubukan na naming itapon dati, pero kahit saan namin dalhin, sa labas, sa bodega, kahit sa basurahan, lagi at laging bumabalik yan sa dati niyang pwesto. Doon pa rin, sa tapat ng kama ni Lola. Biglang nanlamig ang pakiramdam ni Ana. Kung ganoon, hindi pala basta lumang gamit lang ang kaharap niya. Kinagabihan, nagising si Ana na parang may malamig na kamay na dumadampi sa kanyang braso. Pagtingin niya, wala namang tao. Ngunit sa salamin, ang refleksyon niya ay nakaupo sa kama. Nakatitig sa kanya at unti-unting tumayo ang refleksyon kahit siya mismo ay hindi gumagalaw. Napasigaw si Ana at tinakpan ng kumot ang sarili. Pagbukas niya muli ng kanyang mga mata, wala na ang refleksyon sa salamin. Pero may nararamdaman siyang bigat sa dibdib, para bang may nakaupo sa ibabaw niya. Kinabukasan, nagpasya siyang ilabas ang aparador at itapon sa bakuran. Ngunit nang bumalik siya sa loob ng bahay, nandun ulit ito sa tapat ng kama, parang hindi man lang ginalaw. Doon niya biglang naalala ang bilin ng lola niya nung bata pa siya. Anak, kapag nakita mong lumang salamin na yan, huwag mo nang hahayaang masilip ang mukha mo. Kasi kapag napalitan ka ng refleksyon mo, hindi ka na makakabalik. Muli siyang natigilan.
Naramdaman niya ang malamig na hangin at sa gilid ng kanyang mga mata, parang may anino na kumikilos mula sa loob ng salamin. Hindi na nakatiis si Ana. Sa takot na baka tuluyan siyang palitan ng refleksyon, kumuha siya ng martilyo at balak na basagin ang salamin. Ngunit nang ihampas niya ang martilyo, parang bakal ang salamin. Ni isang gasgas wala. Ang mas nakakatakot, ang refleksyon niya ay gumagalaw nang hindi siya gumagalaw. Ngumisi ito, saka itinuro siya gamit ang daliri. Sa sobrang takot, agad na nagpasya si Ana na tumawag ng albularyo. Dumating si Aling Belen, isang matandang kilala sa baryo bilang manggagamot. At pagpasok pa lang nito sa bahay, napahinto siya at napakunot ang noo. "May masamang espiritu dito," bulong niya. "At galing yan sa salamin." Nilapitan ni Aling Belen ang aparador. Kumuha siya ng asin at bawang, saka ikinalat sa paligid. Pagkatapos, binikas niya ang ilang panalangin habang hawak ang isang basong tubig na may langis sa ibabaw. Laking gulat ni Ana nang makita na gumagalaw ang langis sa baso. Para bang may sariling buhay. "Hindi ito basta gamit lang," wika ng albularyo. "Nakakulong dito ang kaluluwa ng isang ginapos sa pamamagitan ng sumpa. At ngayon, naghahanap siya ng kapalit." Nanginginig si Ana. "Pero bakit ako?" Tumingin sa kanya si Aling Belen. "Dahil binasa mo ang kanyang pangalan at binuksan mo ang daan." Sinubukan ng albularyo na tapalan ng puting tela ang salamin, ngunit bigla itong nagbitak at lumabas ang malamig na hangin. Muli nilang narinig ang bulong mula sa loob. "Sa'yo na ang katawan, akin na ang kaluluwa." Hinawakan ni Aling Belen ang kamay ni Ana at mariing nagdasal. Ngunit bago matapos ang orasyon, bumukas ang pinto ng aparador at parang may aninong kumawala. Ang ilaw sa buong bahay ay biglang namatay. At tanging salamin lang ang naglalabas ng refleksyon mula sa buwan. "Ana, kailangan mong pumili," mariing sabi ng albularyo. Kung hindi natin masisira ang sumpa ngayong gabi, baka hindi ka na magising bukas." Nang mawala ang ilaw at lumabas ang malamig na anino mula sa aparador, halos hindi makahinga si Ana. Mahigpit siyang hinawakan ni Aling Belen. "Huwag kang bibitiw," bulang ng albularyo. Kumuha ito ng maliit na bote ng langis at agad na ipinahid sa noo ni Ana. Ngunit sa salamin, iba ang nangyayari. Ang refleksyon ni Ana ay nakatayo na sa loob, nakangiti ng malapad at unti-unting lumalapit sa harap ng salamin na para bang gustong lumabas. "Hindi ako yan," nanginginig na sabi ni Ana. "Hindi ako yan." Itinapon ni Aling Belen ang asin sa mismong salamin. Sa halip na mabasag, bigla itong nagliyab ng asul na apoy. Umaalingaw-ngaw ang malakas na sigaw mula sa loob ng aparador, parang boses ng isang babae na nagdurusa. "Tama na! Tama na!" Dumapas si Ana sa sahig, hawak ang ulo. Ramdam ang bigat na para bang hinihigop ang kanyang kaluluwa. Sa isip niya, may boses na paulit-ulit na nagsasabi, "Palit tayo. Palit na tayo." "Labanan mo, Ana!" sigaw ni Aling Belen habang patuloy ang dasal. "Kung bibigay ka, ikaw ang kukunin." Nanginginig at umiiyak si Ana. Pinilit niyang tumayo at humarap sa salamin. "Hindi mo ako makukuha!" Sa huling pagwisik ng holy water ni Aling Belen, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Basag ang parte ng salamin sa kaliwa. At mula roon ay lumabas ang makapal na usok bago tuluyang naglaho. Nagbalik ang ilaw sa buong bahay. Parehong hingal na hingal si Ana at si Aling Belen. Hindi pa tapos, pabala ng albularyo. Basta't buo pang salamin, mananatili ang sumpa. Kailangan itong sirain at ilibing ng malalim kasama ng dasal. Ngunit nang lumapit sila sa aparador, nanlamig si Ana. Ang basag na bahagi ng salamin ay
unti-unting nagdidikit muli. Parang kusang nagbabalik. Biglang bumukas ng bahagya ang pinto ng aparador at mula roon ay lumabas ang hangin kasabay ng pabulong na tinig. Sayo na ang katawan, akin ang kaluluwa. Kinabukasan, maagang dumating si Aling Belen kasama ang dalawang kaanak na sanay sa pagtulong sa mga ganitong ritual. Bitbit nila ang martilyo, asin at bote ng langis na pang-orasyon. "Handa ka na ba, Ana?" tanong ng albularyo. Tumango si Ana kahit nanginginig. "Kung yan lang ang paraan para matapos na to, handa na ako." Dinala nila ang aparador palabas ng bahay at inilagay sa bakuran. Ngunit bago pa man sila makapagsimula, biglang umihip ng malakas ang hangin. Ang langit na kanina'y maliwanag ay biglang nagdilim. "Huwag kayong titigil," utos ni Aling Belen. Unang pinaghahampas ng martilyo ang salamin. Basag ito ng maliliit na piraso. Ngunit ang bawat piraso ay naglalabas ng imahe. Mukha ng isang babae na umiiyak, sumisigaw at minsan ay nakangisi. "Palayain niyo ako!" Sabay-sabay na sigaw ng mga refleksyon. Napasigaw si Ana at napaluhod. Pakiramdam niya ay hinihila siya ng mga kamay mula sa mga basag na piraso ng salamin. Tumutulong ang mga kaanak ni Aling Belen. Sabay-sabay nilang binubuhusan ng asin at langis ang mga basag. Ngunit bigla na lang huminto si Ana. Nakatitig sa isang piraso ng salamin. Doon niya nakita ang sarili niya. Pero nakangiti ng kakaiba at may dugo sa mata. "Ana, lumayo ka!" sigaw ni Marco nang nakakarating lang at tumulong sa kanila. Sa lakas ng hampas ng martilyo, tuloy ang nagkapiraso-piraso ang salamin. Nilagay nila lahat ng bubog sa isang sako, ibinuhos ang natitirang langis at asin at sama-samang dinala sa hukay na hinukay nila sa likod ng bahay. At habang ibinabaon, nagsabay-sabay ang dasal ni Aling Belen at ng mga kasama niya. Ngunit bago tuluyang matabunan, malinaw nilang narinig ang bulong mula sa sako. Makakalabas din ako dito. Nang matabunan na ang huling lupa, biglang nagbalik ang katahimikan. Ang hangin ay naging normal at ang paligid ay tila gumaan. Ngunit si Ana, habang nakatingin sa lupa ay nakaramdam ng kakaiba. Sa gilid ng kanyang mata, sa mismong refleksyon ng isang balde ng tubig, nakangiti pa rin siya, pero hindi siya gumagalaw. Nataranta si Ana, tinakpan ng kamay ang kanyang muka. Nanginginig siya sa takot. Ngunit kahit nakapikit siya, ramdam niyang may aninong nakatayo malapit sa kanya. Biglang lumakas ang hangin. Narinig niya ang salitang Latin na kusa na lang lumalabas sa kanyang bibig. Paulit-ulit hanggang sa halos mawalan siya ng malay. Pagmulat niya ng mata, umaga na. Ngunit ang nakakakilabot, wala na ang kanyang refleksyon sa salamin. Makalipas ang ilang araw matapos ibaon ng salamin, pilit na ibinalik ni Ana ang normal niyang pamumuhay. Bumalik na siya sa Maynila para magtrabaho. Iniwan niya ang lumang bahay ng lola niya sa probinsya. Pero kahit nasa ibang lugar na, hindi siya mapakali. Sa banyo ng inuupahan niyang apartment, tuwing umaga bago pumasok, palagi siyang natitigilan sa salamin. Nakikita niya ang sarili niya pero laging may kakaiba. Minsan ay napapansin niyang may kaunting agwat ang kilos ng refleksyon niya. Kung umiti siya, nahuhuli ng ilang segundo bago ito gumaya. "Siguro dala lang to ng stress," bulong niya sa sarili. Isang gabi habang nakuhugas ng pinggan, napansin niyang may tubig na natapon sa lamesa. Nang mapatingin siya, nakita niya ang refleksyon niya sa tubig. Nakangisi, habang siya mismo ay seryoso. Agad niyang pinunasan ng tubig at umiwas ng tingin. Lalong lumala ang lahat nang minsang makatulog siya ng hapon. Sa panaginip niya, nakatayo siya sa harap ng lumang aparador. Nandun ulit ang salamin, buo at walang basag. At sa salamin, nakita niya ang sarili niya. Pero nakasuot siya ng itim.
May dugo ang mata at tila nag-aanyaya. Halika na, Ana. Nagising siya na pawis at hingal na hingal. Ngunit ang mas nakakatindig balahibo, nasa kamay niya ang isang bubog. Isa sa mga piraso ng salamin na ibinaon nila. Dahil sa takot, muling lumapit si Ana sa albularyo. Dinagdagan nito ng dasal at sinabihan siya, kailangan nating hukayin muli ang sako. Hindi sapat ang pagkakabaon, dapat ilibing ito sa mga libingan. Sinunod nila ito. Habang ginagawa yon, naisip ni Ana na alamin kung saan ba binili ng lola niya ang aparador. Pinuntahan niya ang pinagmulan at doon niya nalaman ang pangalan ng unang may-ari. Nang makausap niya ito, nalaman niya ang buong kwento. Ang salamin daw ay minsang pag-aari ng isang mabait na dalaga. Ngunit nang siya'y unang mabigo sa pag-ibig, ipinakulam niya ang babaeng pumalit at ang kasintahan. Hindi nila alam ang kapalit ng sumpang iyon ay ang kaluluwa ng dalaga mismo, na ngayon nakulong sa loob ng salamin. May paraan lang para siya'y makalaya, sabi ng unang may-ari. Dapat hanapin ang libreto at basahin ito ng pabaliktad. Nung nasa amin yun, hindi namin makita eh. At hindi din nagpapakita sa amin ang dalagang unang nasawi sa pag-ibig. Doon alala ni Ana ang sulat sa likod ng salamin. Agad silang bumalik sa bahay ng lola at hinanap ito. Sa isang sekreto sa kahon ng aparador, natagpuan nila ang sulat na nakatali pa ng pulang laso. Sinabi ng albularyo, ikaw ang dapat magselyo muli, Ana, dahil ikaw ang nagpalabas. Binuksan niya ang sulat. Nakasulat doon na kailangan niyang nakatitig sa salamin habang binabasa ang mga letra ng pabaliktad. Bago niya simulan, kinausap niya muna ang kaluluwa. Matagal ka nang nagdurusa. Kung gusto mong makakita ng kapahingahan, matuto kang magparaya at magpatawad. Matagal na yung nangyari. Nakita niyang lumuluha ang kaluluwa sa salamin. Dahan-dahan niyang binasa ng pabaliktad ang mga salita. Habang binibigkas niya ito, unti-unting naglalaho ang anyo ng kaluluwa sa salamin. Hanggang sa tuluyan itong nawala. Para masiguro na wala nang makakabawi ng sumpa o makakapagpalabas ng sumpa, sinunog nila ang buong aparador kasama ang mga basag na salamin at ang libreto. At sa unang pagkakataon, nakaramdam si Ana ng tunay na katahimikan. Gugustuhin mo din bang tumingin sa salamin ngayong gabi?